Hi guys! Welcome to my channel, and for this video, I'm going to talk about the building a business here in the Philippines as an ex-OFW. Hi guys! Good afternoon, and for this video, we are going to talk about the building of the business here in the Philippines. Especially kung magsisimula ka ng negosyo from scratch, ay napakahirap talaga magsimula dito sa Pilipinas. Maraming challenges. Number one na nga dyan, ay nangunguna sa listahan ay kung paano ka magfa-fund, paano may fa-fund yung business mo, saan ka kukuha ng kapital. Number two, kung saan ka magsisimula ng negosyo mo o yung lokasyon ng iyong negosyo. At number three, syempre naman yung ins and outs of the industry na gusto mong pasukin na magsisimula ka pa lang. Pero yung asawa ko ay napaka-determinado niya. With the same work ethic that guided him as an OFW, he put long hours and faced each challenge hands-on. Slowly but surely, turning the dream into reality. Magtayo ng negosyo dito sa Pilipinas, maraming challenges. Number one na, yung securing the funding of your business, yung finding the right location, at higit sa lahat, yung kung saan ka kukuha ng mga produkto na ibibenta mo sa iyong negosyo. So, ayan na nga. Saan nga ba kami nakakuha ng kapital? Ito ang aming storya. Nilista naming mag-asawa ang aming mga gastusin sa loob ng isang buwan. Magmula sa binabayaran naming utang hanggang sa pag-aaral ng aming mga anak. Pinag-usapan din namin ang aming monthly budget para sa pagkain, mga gagamitin ng mga bata papunta sa school, at yung kanilang allowance sa araw-araw. So pagkatapos naming mag-usap, isang malaking katanungan ang aming hindi masagot-sagot. Saan nga ba kami kukuha ng kapital? Kasi since umuwi na nga yung asawa ko from Manila, dito na siya sa province, so wala na siyang income right now. So mga ilang buwan na, yung padala ko na lamang ang kanilang ginagastos sa buwan-buwan. So kung paano kami magsisimulang negosyo, isang malaking challenge para sa amin. So meron kaming napasok na idea. Without knowing, ang asawa ko pala ay sumali sa isang paluwagan. At yung paluwagan na yon, sinabihan niya yung kanyang mga kasama na siya na lamang ang gawin nilang panghuli na kukuha ng sahod. Dahil hindi pa nga niya naiisip kung anong paggagamitan niya dito. Sa sipag at tiyaga ng asawa ko, ay na-establish na nga niya ang aming negosyo. Kahit may isa lang siya kasama ng aming pagwalang pasok, ay naroon na lumago ang aming tindahan. So nag-intay pa kami ng more than 2 years para ma-establish lamang ito. Kaya ako, habang nagpapatuloy na nagtatrabaho sa abroad, hindi muna ako nagprosiding umuwi. Minabuti ko munang tapusin yung aming kontrata hanggang 2 taon pa. Upang sa ganon, by the time, i-assess namin kung may magbabago ba o may paglago ba sa aming negosyo. So, natapos ang 5 years ko sa Taiwan, tsaka lang ako nakauwi for good. Hi guys, pasensya na, nagbihis muna ako. Sobrang init ng panahon, grabe. So kung ikaw ay isang returning OFW, kaya nagpaplano ka lang umuwi, ka palang umuwi, huwag basta pagsimula ng negosyo na walang proper plan. I made sure we had the savings that could support us while the business is on the process of growing. That is right, mga kabayan. May proseso po ang bawat paglago ng isang negosyo na savings mo for your emergency fund.
Dapat hindi makompromise ang monthly allowance ng iyong pamilya. Hindi mo naman din dapat i-compromise ang umiikot ng kapital ng iyong negosyo habang siya ay hindi pa lumalaki. Kaya naman, wala tayong ROI na pag-uusapan sa first 1 year ng iyong negosyo. Laging iikot-ikutin mo muna yung kanyang finance hanggang sa siya ay ma-establish. Number 2, we started small lang po muna instead of going all in. And from that, tsaka nyo siya palalaguin. Kaya nagsimula kami sa 19,000 capital para sa agri-supply business namin. Kung sa inyo, pwede ito manggaling sa inyong mga savings or kung saan pa man inyong galing na malaki. Huwag po malaki agad mga kabayan unless you are willing to let go of that amount o kaya willing kayo na may possibility mawala din yun. Parang utang lang po yan. Huwag kayong magpapautang na hindi nyo kayang i-load yung amount na pinautang ninyo. Otherwise, may stress lang po kayo. Ayan. So number 3 po, we opt to have other source of income while establishing our business. Sa case namin po, I still have my overseas job while my husband is establishing this company. Kaya mas mabuti po kung maraming source of income habang nagpapalago kayo ng inyong negosyo. As I help manage your agribusiness store, while exploring my own path, I'm grateful we took those steps. I don't feel pressured to go back abroad because we build a financial safety net first. Yun muna mauna, financial safety net. Your homecoming should be a new beginning, not a struggle. Kung ikaw ay isang OFW planning to go home for good, my advice is simple. Make sure your family finance are strong before you take that step of starting a business dito sa Pilipinas. Take time to assess your financial health. Plan for sustainable income sources. Think long-term mga kabayan. Align financial goals with your family goals. Ang pag-uwi ay hindi dapat risky sa iyong pakiramdam. Dapat ito'y isang opportunity para sa iyo at para sa pamilya mo. At pag okay na lahat, in order na lahat, you can fully embrace this new chapter with peace of mind. Ikaw kabayan, anong biggest fear mo sa pag-uwi? Comment ka naman dyan at pag-usapan natin.